Paano i-check ang iyong schedule for EPS topic examination ay puntahan lamang po itong si epstopic.hrdkorea.or.kr. Dito po sa EPS topic-HRDK ay pindutin lamang po para ma-direct sa HRD website. And then dito po sa kanilang main dashboard, puntahan po or hanapin si registration. Dito po ay maglalagin po muli tayo para makuha ang ating receipt number dahil yun po ang kakailanganin. And then under registration, hanapin po si CBT Registration Search. I-click lamang po yan. And then, ilalagin po natin yung ating mga information. Instead of using passport, ID card po yung ating pipindutin. And then, the passport number, ilagay lamang po or i-type lamang po. After that, yung birth year mo, and then birth month, and then birth date. I-double check lamang po, and then sa side po nito ay meron pong confirm. Pindutin lamang po yan. Okay, yan po yung inyong information. Yung receipt number lang naman po ang ating kailangan. Yung last 8 digits. Yung after po nung C. Yung 8 pong panghuling number, yan po yung ating kakailanganin. Kunin nyo lang po yan, screenshot nyo po or i-copy. And then, balik po tayo sa main dashboard. Hanapin po si announcement of test date. Sa announcement of test date, ay i-click mo po kung ano po yung batch mo or ano yung venue mo. Yun lamang po yung i-click mo. Okay? Since dito pong nilalagin ko ay La Union po siya and then first batch, pipindutin ko lang po yung La Union na first batch. Okay, dito po hanapin yung receipt number. Diyan po natin ilalagay yung 8 last digits po ng inyong receipt number. Yung after po nung C. Yung 8 po na numero. Okay, and then search lang po natin siya. Lalabas na po kaagad yung inyong information. Kung saan yung test date nyo, test time or exam turn. Dapat po ay mas maaga po tayo sa exam date po. Good luck po sa inyong lahat. Huwag kalimutan mag-pray and of course, mag-review. Naway makapasa po kayong lahat. Halso iso, tinggudil, fighting, kayang-kaya nyo po yan. Believe in yourself.